Isa na ata ang cancer sa kinatatakutang sakit sa buong mundo. Dahil sa katotohanang sa oras na tamaan ka nito ay hindi masisigurado kung gagaling ka pa ba. Pero alam niyo ba na may isang lugar sa Estados Unidos na tinaguriang cancer capital? Gaano nga ba karami ang kaso ng cancer sa lugar na ito at ano ang punot dulo na tila sumpang sakit na kumakalat sa kanilang lugar? Ang Reserve, Louisiana ay isang unincorporated community sa gitna ng Baton Rouge at New Orleans na matatagpuan sa St. John the Baptist Parish sa state ng Louisiana, United States. Ang populasyon dito noong 2020 ay pumapalo sa 8,506 katao. Sikat ang lugar na ito sa US pero hindi sa magandang dahilan. Paano nga ba kasi ang Reserve, Louisiana ay kilala sa pagiging cancer capital o cancer alley ng bansa? Dahil simula kasi noong 1987 ay biglang nagsisulputan ang mga naglalakihang petrochemical factories sa zone na ito. Tinatayang may mahigit kumulang 200 facilities ang naitayo sa mga nagdaang dekada. Ang mga petrochemical factories na ito ay nagbubuga ng iba't ibang klase ng mga kemikal sa ilog at sa hangin na lubusang nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Mula sa mga oil refineries hanggang sa chemical at fertilizer manufacturers. Lahat ng mga facilities na ito ay nagko-contribute sa paglalabas ng mga toxic pollutants na carcinogenic o may potensyal na maaaring magdulot ng cancer. Halimbawa na lang nito ay ang pagmamanufacture ng neoprene, isang klase ng synthetic rubber na mas less sensitive sa temperatura. Ang synthetic rubber na ito ay ginagamit sa paggawa ng laptop sleeves, orthopedic braces, electrical insulation at marami pang iba. Bagamat napaka-useful nito, malaking perwisyo naman ang naidudulot nito sa mga tao sa vicinity ng cancer alley. Ang pangunahing material kasi na ginagamit sa paggawa ng neoprene ay ang chloroprene. Ang chloroprene ay isang klase ng chemical compound na napatunayang carcinogenic dahil nakakapagdulot ito ng lung at liver cancer sa mga hayop na maaaring magkaroon ng parehong epekto sa mga tao. Ayon sa mga eksperto, walang safe exposure sa mga carcinogen dahil ang lahat ng ito ay maaaring magdulot ng cancer. At mukhang tama nga ito dahil ang Reserve, Louisiana ay may 1,500 cases ng cancer sa loob ng milyong katao. Ayon sa United States Environmental Protection Agency, ang chloroprene emission sa Reserve, Louisiana ay 14 na beses na mas malaki kumpara sa levels ng ibang mga lugar. Kaya naman ang cancer risk sa lugar na ito ay 15 beses na mas mataas kesa sa national level. Ang mga polusyon na dulot ng mga iba't ibang factories sa kapaligiran ay kapansin-pansin sa hangin dahil sa napakatapang nitong amoy. Makikita rin ito sa mismong tubig na lumalabas sa kanilang mga faucets. Unang tingin pa lang ay halata ng hindi ito ligtas para inumin at maaaring delikado rin para gawing palikuan dahil sa murky appearance nito. Ayon sa mga taong nakatira sa Cancer Alley, hindi nila iniinom ang tap water sa lugar. Mas pinipili nilang bumili ng tubig kaysa sumukal at inumin ang tubig na mukhang hindi naman ligtas. Kung mag-iimbestiga ka sa mismong community ng Reserve, Louisiana, ay malalaman mong halos lahat ng mga taong nakatira rito ay may kilalang mga tao o kamag-anak na namatay dahil sa iba't ibang uri ng cancer. Noong 2016 ay nag-set up ang EPA
o Environmental Protection Agency ng monitoring system kung saan minomonitor nila ang level ng chloroprene na kayang itolerate ng isang normal na tao. Ayon sa kanilang pag-aaral, 0.2 microgram per cubic meter lamang ng chloroprene ang safe na na-itolerate ng isang tao sa kanyang buong buhay. Pero nakakabahala na ang reading ng chloroprene level sa Reserve Louisiana ay lumalagpas pa rito. Dahil dito ay nagsimula ng magreklamo ang mga mamamayang nakatira sa lugar na ito dahil sa pinsalang dinudulot ng mga factories. Ang mga hinaing na ito ay umabot na rin sa buong bansa. Kaya naman noong February 2023 ay nagsampa na ng kaso ang United States Environmental Protection Agency at Justice Department laban sa giant chemical manufacturer na Denka. Ang Denka Performance Elastomer ay isang malaking neoprene polychloropene manufacturer na may malaking ambag sa pagkakalap ng carcinogenic chemicals sa hangin at sa mga ilog. Sila lang din ang nag-iisang factory sa buong Estados Unidos na nagpo-produce ng chloroprene sa kanilang pagmamanufacture ng mga materials. Pero sa gitna ng mga hinaing ng mga tao, naglabas ng statement ang Denka na nagsasabing nagbawas na raw sila di umano ng chloroprene emissions ng at least 85% at nag-invest ng $35 million upang bawasan ang polusyon. Totoo man o hindi ang statement na ito, hindi maitatanggi na patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng cancer sa Reserve Louisiana. Ang lahat ng mga pamilyang nakatira sa paligid ng mga naglalakihang factories ay tila nagiging alay sa mga polusyon na namumutawi sa kapaligiran. 60.6% ang mga black people na naninirahan sa Reserve Louisiana na may kabuuang populasyon sa higit 8,000 ayon sa 2019 census. Meron silang poverty rating na 26.4% na doble sa national average. Karamihan din sa mga taong naninirahan sa lugar na ito ay dito na ipinanganak, kaya naman nagdadalawang isip sila na lumipat sa ibang lugar at dahil nga karamihan sa kanila ay ipinanganak rito, mas matagal ang exposure nila sa mga toxic chemicals. Ayon sa US Environmental Protection Agency, ang matagalang exposure sa chloroprene ay nagpapataas ng risks sa liver cancer. Sa likod ng patuloy ng pag-agos ng polusyon at reklamo ng mga tao na isara na ang mga pabrikang nagdudulot lamang ng polusyon, ay mukhang malayo pa rin na maisabuhay ito. Bukod kasi sa katotohanang malaki ang kumpanyang nag-ooperate dito, ay ang mga planta at pabrikang ito ay isa sa pinakamalaking taxpayer ng United States. Idagdag pa na patuloy pa rin ang pagbebenta ng mga pabahay sa Reserve Louisiana at ang ilan sa mga real estate buyers ay maaaring hindi pamilyar sa panganib na dulot ng mga kalapit na pabrika at planta sa paligid ng bayan. Habang may mga taong nananamantala sa kalusugan ng iba kapalit ng pera, ay patuloy dadami ang bilang ng mga inosenteng taong nagiging biktima nito.